Bawat kwento may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan! Hey mga kakwentuhan! Welcome to another episode of Kwento Natin, Kwentong Palawan. Hatid pa rin sa inyo ng Provincial Government of Palawan. That's right, partner. Dahil mahalaga ang boses ng bawat Palawenyo, especially ng ating mga young generation. Talagang nag-invite tayo dito sa ating Kwentong Palawan ng ating special guest, no? Yes. From the younger generation. From the Gen Z. From the Gen Z. As sinasabi natin mga change maker sa panahong ito. At syempre, kaya shout out sa mga Gen Z dyan. Anong ulam? Diba? Medyo uso yun ngayon eh, diba? Kumbaga trending yung mga ganong mga linyahan. Pero napaka-espesyal ng ating episode ngayon kasi may kasama tayo. Pakilala mo na, partner. Yes, ang ating special guest for today's video ay teenager pa lang, mga kakwentuhan. Medyo Sweet nakaka-pressure. 16. Sweet 16. So, bahagi nga siya ng Gen Z kasi tayo Yes. millennial na eh. May age gap na, no? Pero nasabi mo nga na sila yung mga change makers sa Yes. panahon ngayon and very proactive. I-welcome na natin ang ating special guest, si Laika Laika. Lorraine Habolin. From the beautiful municipality of San Vicente. Yeah. Hi, Laika. Welcome to the program ng Kwentong Palawan. Kinakabahan ka ba? Relax ka lang. Oo, first time mo. Magkukwentuhan lang tayo. Alam mo, nung sinabi ni Ate Chin na may co-op daw or co-op bata or mga teenagers yung bisita namin ngayon, talagang naghanda kami. Kasi syempre na-pressure kami, bata, 'di ba? Yung mga bagets daw ngayon, proactive sila, marami silang gustong gawin, marami silang gustong gawin sa kanilang mga buhay. At mataas ang pangarap ng ating mga kabataan. Si Laika ba ay Yes. mataas ang pangarap? Of course. Wow! Yes. Oo, So, partner. galing si Laika ng San Vicente. So, you are senior high school, no? So, what particular school na pinapasukan mo sa San Vicente? San Vicente National High School po. San Vicente National. Nasa anong grade ka na? Incoming grade 12 po. Oh, grade 12. Dati kasi wala pang senior high sa atin. Oo, Hindi na iba natin yun. naabutan ng Yung senior K-12, high. iba na nga ngayon. And sabi nila, no, yung generation, yung mga Gen Z, Yes. very intelligent ang generation na yun. Kasi nga, nabuhay na sila sa panahong nandyan na, nasa Lahat. digital age na tayo. So, I know, hindi ka lang basta bahagi ng Gen Z. You are also a part of the Co-op Bata movement. And yun nga, naitatag na yung Co-op Bata San Vicente. Mga 2 years ago, partner, may Co-op Bata San Vicente na. So, lagi rin natin napupuntahan yan, yung San Vicente. Maraming magagandang lugar dyan. At, Nandiyan ang Long Beach. Ang Nandiyan yung Long Long Beach. At saka talagang emerging yung tourism sector dyan sa San Vicente. So now, sabi ni Ate Chini kanina, hindi ka lang daw basta estudyante. Ikaw daw ay bahagi or part nung tinatawag nating bagong programa ng provincial government na in-adopt from the national, which is the Co-op Bata. So tell us more about your being a member of the Co-op Bata. So, yung una po talaga is nagtataka ako kung ano po yung Co-op Bata and ano po yung ginagawa nito. And yun nga po, na-curious ako and na-encourage din po ako nila kasi meron din po mga ating members na pumunta nga po ng room to room and na-encourage po nila ako na sumali sa Co-op Bata dahil marami po talaga opportunities na maano po sa Co-op Bata. Okay, so naengganyo ka through room to room. Nag-room to room pala yung mga naunang members ng Co-op Bata San Vicente. Okay. That's it. For the information of everyone, Chino, the Co-op Bata program is actually program of the CDA, the Cooperative Development Authority. No? It is a laboratory cooperative na kung saan ay bahagi ng programa nito ay para doon sa mga kabataan natin na nasa paaralan. Napakaganda ng programa. Oo no? nga, sabi ko nga sana nung panahon natin, may Meron Co-op na. Bata na rin. Sana hindi tayo naging magastos. Kaya nga, di milyonaryo na sana tayo ngayon, di ba? Oo. Kasi ngayon pa lang, as young as she is, nagnenegosyo na sila. Ano ba yung negosyo nyo dun sa Co-op Bata San Vicente? Meron po kami PE uniform po and then coffee vendor po. Oh.
okay. Nagtitinda ng PE uniform. Tapos, papaano yung pag-manage nyo nung inyong Co-op Bata business? Paano kayo nagtutulong-tulungan? Ano po, may nagpapalit po kami ng shift ng magabantay po doon sa business na yun. And kung sino po, halimbawa po si A, vacant siya, siya naman po yung papalit kay B. Tapos then may class R naman po ni B. So ganun po, palit-palit May po. schedule sila. Oo nga, kasi mga estudyante. So yung management, yung mismong pagpapatakbo nung yung kooperatiba, lahat kayo ay mga estudyante ng San Vicente National High School. Kaway ka muna sa mga shout out sa mga taga San Vicente National High School. May kilala ako dyan, si Sir Ferdy Santa Ana. Ayan, kabatch ko yan. Hi Sir Ferdy. Ayan. And alam mo, napakaganda ng programang ito. Kasi hindi lang financial management yung itinuturo sa kanila, yung honesty din. Kasi 'di ba, syempre may kasama may money na may money na involved. involved eh. So papaano natin nasisiguro Laika yung mga kasamahan natin, yung mga miyembro natin ay talagang tumatalima doon sa mga panuntunan ninyo. Kumbaga, hindi ba tayo natutukso? Kasi syempre, Wala ba nangungupit wala ba dyan? nangungupit dyan? 'Di ba? O, papaano yung management natin? Papaano pinapatakbo ng inyong kooperatiba, yung inyong Co-op Bata sa San Vicente? So, isa lang po kasi yung ano po talaga doon nakatutok ko siya. Tapos yun din po talaga yung pinagkakatiwalaan namin. Yun po yung kasi ano po talaga namin. So may butuhan po kasi Ng officers. Kung sino po yung, diba po, treasurer, siya lang po yung tumatakbo siya rin po yung lumalabas yung Malaking nakaatang na responsibilidad sa treasurer, no? Kasi syempre, dapat yung hawak niya na pera, tumutugma din doon sa inventory nila ng mga panindi nila. Oo, Ang galing lang kasi kumbaga sa murang isip, kasi syempre yung mga bagets ngayon, hindi naman nila naiisip talaga na ganito eh. Kayo, ikaw Laika, bilang member nung inyong kooperatiba, papaano ito nakakatulong sa iyo? Papaano nahuhubog yung galing mo, yung husay mo? Kasi syempre pwede ka naman, ayoko na magbilang-bilang ng pera, ayoko na dito kasi computation ng mga barya-barya. May math na involved. May math na involved, ayoko, lalo na ako. Medyo allergy ako sa math. Ikaw, papaano to nakakatulong sa iyo? Papaano ka nag-enjoy ka ba dito sa Co-op Bata? So, paano to nakakatulong sa iyo? Natulang po ito katulad po ng pag-i-impok po. Tapos yung, as in yung pag-budget ko po ng pera ko kung ano po yung needs and wants ko po talaga. Minamanage ko po siya na budget. Oo nga. Tsaka partner, mabanggit ko rin sa'yo, kung tayo may mga guardian angel tayo, sila may guardian cooperative. Okay. Meron dyan yung guardian cooperative Okay. para gumabay sa kanila from time to time. And of course, ang lakas po ng suporta ng Municipal Cooperative Development Officer nila sa San Vicente, dito sa ating Co-op Bata. Kasi, mabanggit ko lang din sa'yo partner, na interview ko po ang kanilang Municipal Cooperative Development Officer. And meron silang sinasabi na yung mga miyembro ng Co-op Bata magbebenta sa kanila ng mga eco bricks. And ang kapalit po ng eco bricks na yon ay mga either school supplies or cash. Paano Ngayon, yun? kung cash, igikwento mo pa yung iba pang Paano mga yun? detalye. So, ano po, papalitan po diba yung eco-base, yun po yung mga empty bottle na lalagyan ng mga basura. So, hindi lang po environment yung matutulungan, kundi pati rin po yung mga bumibigay ng eco-base. So, ang ano po nun is, mga bata po 5 years old, pwede po maghatid ng eco-base, and then, kung ano pong gusto nila, school supplies po ba or cash. Tapos kami na po mga miyembro, kung maghatid po kami ng eco-bricks doon sa yung bayad po na is mapupunta rin po sa akin namin. So, maging savings na rin po namin siya. Savings sa Co-op Bata. And yung savings na yun, hindi yun natutulog. Nagkaka-interest. So yun ang kaganda, lumalago yung kanilang pera sa Co-op Bata. Diyan alam natin, the Co-op Bata program is adapted siya ng ating Provincial Cooperative Development Office. Hi Ma'am Gina. Oo, sa lahat ng mga kasamahan natin dyan sa PCDO. The Co-op Bata program, di ba? Kumbaga, syempre nandyan pa rin yung PCDO natin, yung ating MCDO na nag-guide sa kanila. Napakaganda kasi, kumbaga syempre, yung mga kooperatiba na to, yung Co-op Bata na to,
Kumbaga, kung ano yung mga terms and conditions, yung guidelines na, mga rules and regulations nila, adapted yun doon sa Co-op Bata na minamanage ng ating mga miyembro na mga bata. Diba? So ngayon, parang nagsisilbi rin tong training ground para eventually mapasok sila sa isang kooperatiba. Ngayon, laboratory cooperative pa lang. At least, pag nandun na sila sa panahon na yon na magko-kooperatiba na, mas na sila, hasang-hasa na. Yes, oo. Ikaw ba, Laika, since nandito ka na sa Co-op Bata, nakikita mo ba yung sarili mo na ipagpapatuloy itong pagiging miyembro or pagsasali sa mga kooperatiba? Kasi syempre, ngayon bata ka pa lang, nasa high school ka pa lang, na naging miyembro ka na. Kumbaga nainganyo ka ng sumali dito na maging bahagi ng Co-op Bata. Ikaw ba nakikita mo ba yung sarili mo na siguro college or after ko gumraduate, nasa kooperatiba pa rin ako? Yes po, masaya kasi po na tulungan niyo po ako nito mag-ipon tsaka savings po. So para na rin po, ready ako sa future needs ko po and halimbawa po magtatayo ng business. So ready na po, well-trained na po. Nasa ilan ba kayo? Ilang miyembro ba to ng Co-op Bata ninyo sa San Vicente? Normally, kasi ang edad niya 18 below. Pero sabi niya kanina, 'di ba, as early as 5 years old. Pwede rin maging mag-join. Yung mga anak pala natin, pwede na. Isali natin. Kung nasa mga munisipyo lang. Kaya nga sana po, ma-adapt din to sa Puerto Princesa City. Napakagandang programa po ng Co-op Bata. Partner, mabanggit ko lang, katatapos lang noong kanilang Co-op Bata Summit. Kaya shout out po sa mga taga Provincial Cooperative Development Office na nag-organisa po nitong summit na to. And I know na siksik, liglig at umaapaw sa kaalaman itong si Laika ngayon dahil katatapos lamang ng summit. Ano ba yung mga natutunan mo sa katatapos lang na summit? Marami po, lalo na po sa mga speaker nga po na inspirational po talaga yung mga sinabi nila. Mas lalo na po yung kay Sir Sing po, yung mag-set ng clarity goal, ng clear goal mo as in yung target goal mo and mag-save po para po pag ready na yan, tapos ma-achieve mo na yung goal na sinet mo. Galing, no? Oo, ang galing. Galing nung... Kasi tayo parang dati yung isip natin, yung high school, parang akit lang sa puno ng bayabas. Puno na siniguelas, mamitas na. Tumbang preso. Pero ngayon ibang level na sila kasi, kumbaga, yung kanilang mga mindset, kinokondisyon na yung mind nila para dito sa future, para sa kanilang sa kanilang mga kinabukasan, especially yung pag-iimpok ng pera. Napakahalaga niyan, partner. Kaya kudos to our PCDO ha. Walang halong bola po, talagang bilib po kami dahil ito nga, itong Co-op Bata Summit pa lang, partner, nakita natin na holistic talaga yung approach. Talagang kabuuan nila yung dinidevelop, hindi lang pagdating sa financial literacy, financial management, kundi pati yung sa mental, spiritual aspect, nandyan din, pati yun nga yung tinatawag na mga soft skills nila, dinidevelop din para yung kabuuan nila, kumbaga they will become well-rounded. Okay. Salamat, Laika, sa pagbabahagi mo ng kwento, ha. Maraming salamat din sa oras na binigay mo. Last na lang, bago tayo tuluyang magpaalam sa kanila, ano yung gusto mong ipaabot sa ating mga kapwa kabataang Palawenyo na katulad mo, na maging bahagi ng Co-op Bata? Ay, meron kang dala. Ano to? Pwede mong ipakita sa kanila. Bago tayo tuluyang magpaalam. What's this? Ano to siya? This tree po, symbolize po yung growth ng ng savings nila. Tapos ito na po, ito yung youth, ito yung kabataan. Kami po. Tapos ito nga po yung piggy bank and sunrise po, ito po, it symbolize saving. Tapos yung sunrise po is prosperity, which is yung successful po sa pag-earn nila ng money. Tapos yung Palawan map po sa background is yung kami po mga batang Palawenyo na symbolize na ito nga po, bata sa Palawan. Tapos yung open hands naman po is yung government po at saka yung Co-op Bata program po for supporting us and guiding us po. Ang ganda ng concept. Well, ito po ang winning piece ng logo making contest nila sa Co-op Bata Summit. So, congratulations sa San Vicente. Congratulations po. Congratulations. Ang ganda. Galing, Brilliant idea talaga. Congratulations, Laika. At maraming salamat sa yung mga kasamahan dyan sa Co-op Bata San Vicente. Opo.
congratulations dahil hindi lang to basta contest, ito na magiging official logo ng Co-op Bata. So congratulations po. Okay, sige. Like ituloy natin, ano ang mensahe mo na gusto mong ipaabot sa ating mga kabataang Palawenyo na nais maging bahagi ng programang ito? So, shout out sa mga kabataan dyan, ipon-ipon rin. So, guys, I'm encouraging you po na sumali nga po sa programa to kasi marami pong opportunity na mabibigay sa inyo nito and matututo po talaga kayong mag-impok, mag-budget, tsaka maraming salamat. Budget. Magpalago ng pera. Nung sinabi niya yung budget, medyo parang nag-guilty ako. Oo. Alam mo, partner, yan I ang don't gusto know how ko to budget wisely. Yan sana yung talent na nakuha natin, yung talent of making money. Yes, Talent of oo. Well, partner nako, thank you Laika. Maraming salamat sa oras mo. At sana makapunta tayo sa San Vicente National High School. At nabisita natin yung kooperatiba nila. Diba? You have a bright future ahead of you and the rest of the Co-op Bata members. Sige. And salamat po nga sa paggabay ng ating Provincial Cooperative Development Office. Well, anyway, sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Kwentong Palawan Podcast. Nako, mabuhay ang mga kabataang Palawenyo, talagang impok-impok ng pera para masaya. Well, anyway, sa atin pong lahat, patuloy niyo po kaming sundan sa lahat po ng ating mga social media platforms dahil kami po ay magbibigay sa inyo ng mga kagila-gilalas na mga kwento ng bawat Palawenyo. Dahil sa bawat kwento, may kwenta. Bawat istorya, ikaw ang bida. Kwento natin. Kwentong Palawan!